Kung lumaki ka noong dekada 70, alam mo ang pangalang Jerick Raval. Isa siya sa mga pinakasikat na action star sa panahong iyon. Ang tinaguriang prominent at baby-faced action star ng showbiz. Katabi ng mga Ace Virgil at Robin Padilla. Pero hindi lang sa pelikula kilala si Jerick Raval. Kasi may isang numero na mas nakakagulat kaysa sa kanyang mga award. 18 mga anak. 7 iba't ibang ina. At sa kabila ng lahat ng posibleng judgment, isang bagay ang malinaw. Lahat sila ay kilala, sinusuportahan at pinapahalagahan niya. Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan ang buhay ni Jerick Raval, kailangan muna nating malaman kung saan siya nanggaling. Ipinanganak siya bilang Eric. At sa Florida Blanca, Pampanga siya lumaki. Sa hirap ng buhay. Pero ayon sa kanya, naghiwalay ang kanyang ina at ama noong bata pa siya. Guro ang kanyang ina, ngunit hindi sapat ang kanyang sweldo noon. Kaya naman, doon nagsimula ang kanyang paghahangad na maging masaya lagi ang kanyang pamilya, lalo na tuwing Pasko. Sabi niya, dahil sa hirap noong bata pa siya, gusto niyang palaging maramdaman ng kanyang mga anak ang saya ng Pasko. Ngayon, paano siya pumasok sa showbiz? Pero bago pa man siya maging artista, fan siya ni Francis Magalona. At gusto niyang maging rapper. Sa kanilang bayan, kilala siyang mahilig mag-rap. Kaya naman, nang magbukas ang Octa Arts Films, nasangkot din siya sa pelikula. At doon niya nakilala si Director Willie Milan na nagsabing kaya niya maging action star. At ito ang simula ng buong karera niya. Pero sa simula, hindi siya naniniwala sa kanyang sarili. Sabi niya, ako? Action star? Kaya naman, nag-signing siya ng kontrata at ang kanyang unang pelikula ay diretso na bilang bida. Sumunod ang maraming pelikula, Salunga, Batang Tondo at marami pang iba. Ngayon, paano naman nagsimula ang kwento ng kanyang mga anak? Pero sa kanyang buong buhay, nagkaroon siya ng mga anak sa 7 babae. Kaya naman, tara nating alamin isa-isa. Ang kanyang una at pinakamatagal na relasyon ay kay Holiday. Kasama niya mula pa noong 1988 sa kanilang relasyon. Pero sinabi niya, sa 5 anak sa kanyang buong pamilya, kay Holiday nanggaling ang 5, kasama na si AJ. Kahit hindi biological na ina si Holiday kay AJ. Kaya naman, inampon niya si AJ noong 2 taong gulang pa lang ito at itinuring niyang sarili niyang anak. Ngayon, alamin natin ang kwento ni Monica Herrera, pero may 3 anak sila at ito ang pinakanakakagulat na bahagi ng kanyang kwento. Kaya naman, sabay-sabay nagbuntis sina Holiday at Monica at halos magkasabay din silang nanganak. Ngayon, paano niya naasikaso ang 2 manganganak ng sabay? Pero ayon sa kanya, naging mas madali dahil magkaiba ang lugar ng panganganak. Kaya naman, sabi niya, ang isa sa Quezon City, ang isa sa Pampanga, at sa Amerika pananganak si Monica para sa kanilang panganay. Ngayon, kilalanin natin ang lahat ng kanyang anak, pero mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, narito ang kanilang mga pangalan. Joshua, Mela, Jenica, Janina, JK, AJ, Ace, Gabe, Vanessa, Sabel, Shan, Sam at Noriko. Kaya naman, iyon lamang ay 14 at sinabi niya, may 4 pa na kulang sa listahan. Ngayon, paano tayo uunawain ang relasyon ng lahat ng kanyang anak? Pero sinabi niya, magkakakilala silang lahat at walang problema sa isa't isa. Kaya naman, kapag may kaarawan, tulad ng kanyang kaarawan, nagtitipon silang lahat. Kapag may espesyal na okasyon, sabay-sabay silang nagdiriwang. Ngayon, alamin natin kung paano niya nabalanse ang lahat ng ito. Pero ang unang kailangan niya ay tamang time management. Kaya naman, sinabi niya, pantay ang kanyang turing sa lahat ng kanyang anak. Nakita niya silang lumaki, bawat isa, kahit magkaiba ang ina. Ngayon, mayroon din siyang panghihinayang. Pero kung mababalik niya ang oras, sabi niya, gustong niyang mag-focus muna sa kanyang mga anak habang bata pa sila. Kaya naman, aminado siya. Matagal siyang hindi nag-focus sa kanyang sarili bilang ama dahil sa kanyang karera. Ngayon,
Alamin natin ang tungkol kay Holiday, ang kanyang asawa. Pero tinawag niya si Holiday bilang isang martir. Kaya naman, sabi niya, kung ang sobrang pagmamahal ay tinatawag na martyrdom, marahil martir nga si Holiday. At sinabi niya, ang isa sa malaking dahilan ng kanilang pagtagal. Pero hindi madaling tiisin ang lahat ng kanyang mga issue. Kaya naman, bawat pagbibigay niyang suporta, financial man o emosyonal, sa lahat ng kanyang mga anak, sinisikap niyang gawin ito ng may pantay na turing. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa kanyang anak na si AJ at ang kontrobersya nito. Pero naging controversial si AJ dahil sa kanyang relasyon kay Aljur. Kaya naman, sinabi niya, advice lang ang kanyang naibigay kay AJ. Hindi siya namimili para sa anak niya. Ngayon, tinatanong siya tungkol sa karma. Pero sinabi niya, walang karma sa Biblia. Mula simula hanggang wakas, wala siyang nakitang salitang karma. Kaya naman, naniniwala lang siya sa mga aral ng Biblia. At isa dito, go and multiply. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kanyang mga apo. Pero sabi niya, dating akala niya, 15 lang ang kanyang apo. Kaya naman, nang bilangin nilang mabuti, 20 pala. May apo pa siyang 14 na taong gulang na at 2 apo sa Canada. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kanyang karera. Pero pagkatapos ng maraming taon sa showbiz, noong 2013, nanalo siya ng FAMAS Award para sa Best Supporting Actor. Kaya naman, ang pelikula, Manila's Finest. At sabi niya, hindi niya inaasahan na mananalo pa siya. Ngayon, alamin natin kung ano ang ibang trabaho niya bukod sa showbiz. Pero minsan walang trabaho sa industriya ng pelikula. Kaya naman, nagbenta siya ng kotse, nagtayo at nagbenta ng bahay, naging contractor para sa truss at bubong at nagtrabaho pa siya sa Japan. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa kanyang relasyon kay Robin Padilla. Pero suportado siya ni Senator Robin Padilla at malapit sila hanggang ngayon. Kaya naman, binibisita pa niya si Robin bago pa man ito naging senador at may katanungang naibigay sa kanya tungkol sa mga artistang naging politiko. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kanyang bahay. Pero kilala ang kanyang bahay sa Pampanga dahil sa buong taon, parang Pasko lagi doon. Kaya naman, sinabi niya, mula 1995 hanggang 2009, itinayo niya ang bahay na ito. Pangarap niyang maging isang lugar na walang kapitbahay, na kanyang pinangarap mula pa noong lumaki siya sa kahirapan. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 18 anak, 7 ina. Isang taong pinatunayang pantay ang kanyang turing sa lahat. Hindi ito basta isang controversial na kwento. Ito ay isang patunay na sa gitna ng lahat ng maaaring hatulan ng lipunan, may isang taong determinadong tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang ama. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isang taong lumaki noong panahon ni Jerick Raval o isang batang nakakakilala sa kanyang mga pelikula. Naiintindihan ang iyong pagkamausisa, pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo, sa buhay ni Jerick Raval, may aral na kahit gaano kakomplikado ang buhay ng isang tao, ang tunay na pagsukat ng pagiging magulang ay hindi lamang sa bilang ng anak, kundi sa kung paano mo sila inalagaan at minahal. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito basta isang kwento ng isang action star na maraming anak. Ito ay isang kwento kung paano lumaki ang isang batang mula sa kahirapan, naghangad ng saya para sa kanyang pamilya, at sa kabila ng mga pagsubok at judgment ng lipunan, patuloy na nagsikap na maging isang responsableng ama sa lahat ng kanyang anak. 18 anak, 7 ina. Isang buhay na puno ng hamon, pagsubok at aral. Mula sa kahirapan sa Florida Blanca, Pampanga, patungo sa katanyagan bilang action star, hanggang sa maging isang ama na may 18 anak, isang bagay ang malinaw, sinikap niyang gawin ang kanyang tungkulin sa kanyang paraan. Kaya sa susunod na mapanood mo si Jerick Raval sa telebisyon o sa social media, alalahanin ang kwentong ito, ang kwento ng isang taong lumaki sa kahirapan, naghangad ng saya para sa kanyang pamilya at sa kanyang sariling paraan. Sinubukang bigyan ang lahat ng kanyang anak
Ang pagmamahal na hindi niya nakuha nung bata pa siya.